God answers prayers. Ito ang ating session. Let's read this all together. Matthew 7, verse 7. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. For each one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it shall be opened. For what man is there for you? If his son asks a loaf, will you give him a stone? Or will he ask a fish, will you give him a snake? If you then being evil, know how to give you to your children, how much more shall your Father in heaven give good things to those who ask him? Yeah, thank you very much. So, something in sa introduction. If God is answering your prayers, He's increasing your faith. If God delays, He is increasing your patience. If God doesn't answer, He has something better for you. Yeah. So, yan po yung ating introduction because how God answers our prayers. No? Paano siya sumasagot. Ngayon, may tanong tayo dito. Can anyone share something on how God answered his or her prayer request? Yan. Siyempre, marami na tayong prayer request na sinagot ng Panginoon. Sino gusto mag-share lang na isa? Okay, Maya. Wala pang sagot. Sa dami, no? Maya. Oh, Brother Selvin. Sinagot ka na, di ba? Ng Panginoon. Ano ba iniisip niyo? Can anyone share something on how God answered his or prayer requests? Madami po ito pas na ako po ay mula nang ako po ay magpunta dito sa Dubai. Hindi ko po pinag-pray ang Dubai. Sabi ko, mula sa pool po ang aking pong desire ay makapagtrabaho sa isang malamig na bansa. Yung malamig dito, pero makapagtrabaho sa pwedeng sa US, pwedeng sa UK, pwedeng sa Canada. Sabi ko, Lord, sige po, kung hindi pa ito yung panahon, sabi ko, tinanggap ko yung offer ng kapatid ko na pumunta dito sa Dubai. So sabi ko, sige, try ko mag-Dubai. Nung nandito na ako sa Dubai, ang aking isip ay paalis. So sabi ko, Lord, kaya na ako pupunta dito sa bansang ko. So may mga plans, may mga ginawa akong pagpaplano. And then, I got to know a person na nagdala sa akin sa church, sa dating church. So, na-invite ako, hindi ko naman hinindihan kasi dati na rin akong nakakilala sa Panginoon pero wala akong personal relationship sa Kanya. So, sabi ko, sige, try ko mag-attend ng church since wala naman akong ginagawa kapag araw na yun. So, trinay ko po. Hanggang sa nakita ko po yung grace ng Lord sa buhay ko na parang sabi niya, wala naman yung, hindi naman mahalaga kung nasaan ka, ang mahalaga ay nakanino ka. Parang gano'n po. So, hanggang sa nakanino. Medyo mahaba ata ito pa. Hanggang sa ano po, sabi ko, sige mag-ano po ako, mag-desire. Nag-desire ako na mag-attend regularly and praise the Lord. Ilang years na ako sa Dubai, 11 years na pala ako dito. Sabi ko, nandito pa rin ako. Sabi ko, it was never siguro parang hindi ko man nakuha yung bagay na dating ginusto ko noon, pero kinuha ako ng Lord. Ang importante ay yung assurance na ang Panginoon ay nasa sa Kanya ako at hindi na ako niya makakawalan. And yung kung ano man pa ang dumating sa buhay ko, marami pang mangyayari sa buhay ko, pero ang tanging kong prayer sa Lord ay mawala man yung mga bagay na yun,
na ginugusto ko o mga bagay na maaaring tao, maaaring pangyayari o maaaring sitwasyon, pero alam ko na si Lord lang talaga yung kasama ko. Amen. Praise the Lord. Baba natin ang Panginoon. So sa verse 7 natin, sabi dito, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened to you. So point number 1 natin, how God answers prayers according to His plan, time, and purpose. So ibig sabihin ito, God never answer according to our request. No? It's not according to our plan, not according to our timing, not even to our own purpose. No? Siguro, na-realize na natin yan, di ba? You intended to harm me, but God intended it for good. He brought me to this position so that I could save many lives. Si Joseph yan, di ba? Pinagbantaan siya ang patay ng mga kapatid niya, tinapon siya, binenta siya, pinakulong siya. Pero wala yan sa plano niya. Di ba? Ang una nga ng plano na binigay sa kanya ay i-bless siya agad. Gagawin siyang mas mataas sa mga kapatid niya. Pero dumaan siya sa mga ganun. Pero ang punto doon, papunta pa lang siya doon. Kaya lang, yung timing, hindi katulad ng time na gusto niya. Diba? Timing ng Panginoon. Kaya, ganun din po tayo. Sa Isaiah 55 verse 8, ganun din yung sinasabi na God's favor is giving us actually every day. No? Yung favor ng Panginoon. Kaya, huwag natin isipin na kapag yung sagot ng Panginoon sa atin, hindi siya dumarating. Actually, may favor ng Panginoon sa'yo araw-araw. Hindi lang sa hinihingi mo. No? May favor pa siyang iba. Please share testimony how God answered your prayer on time. Yan. Paano mo naman na-realize na sumunod ang Panginoon na hindi mo siya inaasahan pero dumating siya ng tama sa iniisip mong sitwasyon. Diba? Sa'yo, yun pala yung on time sa'yo. Pero dati, iniisip mo, hindi siya on time. Oh. Meron pa kayong testimony na gano'n na hindi mo siya ini-expect sa time na yun, pero dumating siya sa time na yun. Kasi God makes beautiful in His time. Yan, sino Stellen? Yung electric fan na. Para sa akin po yung pagdala po namin sa anak namin dito. Before po, yung nagkakaroon po tayo ng prayer meeting po sa Bila. Lagi ko pong kasama yun sa mga prayer. Kapag nag-groupings po kasi yun dati. Tapos, meron po ang prayer request. Lagi ko pong sinasabi yun na gusto kong madala yung anak namin dito. Magkasama-sama sa prayer. Siguro po na hanggang 4 na taon po yata pinag-pray namin na makasama namin yung anak namin. Then, pandemic, sabi namin, parang, Lord, imposible na yata na sa ngayon lalo na madala namin sila dito. Pero napakabuti ng Panginoon kasi yung at the very moment na iniisip na natin na imposible ang lahat sa mga panahon na yun, doon niya dinala yung anak namin dito sa Dubai. At hindi namin maramang dahilan ng mga panahon na yun. Dahil wala pa ako si Brother Gerald noon. Tapos may reduction kami ng salary ng 25%. Doon pa niya dinala yung anak namin. Pero ang pangako ng Panginoon ay sabi niya ay siya yung magsusustain sa amin. And yung purpose niya na magkasama-sama kami ng yung intimate na nasa bahay ng kami dahil hindi pwedeng lumabas. So yung mga panahon na nawala sa amin bilang pamilya, bilang mag-anak, na ano po yun, parang napalitan, parang na-fulfill, napunan. Kasi mas nakilala namin yung bata, tapos nakilala niya kami, natanggal niya kami, na kami pala yung kasi matagal din na hindi namin siya nakasama. So nung dumating siya dito, ilag na ilag siya sa amin, parang naiilang siya kasi hindi nga siya sa amin lumaki. Pero praise the Lord dahil ginamit niya yung yung situation na yun para padala siya dito. So yung pagsagot ng Panginoon doon na very timely na hindi namin kailangang gumastos ng malaki or
Kasi kung siguro na nadala siya dito ng mas maaga or mas later, mas gagastos kami ng malaki kasi kailangan namin lumabas, mamasyal, everywhere na parang yun na lang yung kailangan namin gawin. And yung school that time ay online. So, binigyan pa rin kami ng time ng Panginoon para makabawi doon sa pandemic bago nagbalik yung yung face-to-face na school and naipasok na namin siya dito sa TPS. Yun po, praise God. Yun, praise the Lord. Napakaganda tayo ngayon kasi nga gusto nila makilala nila yung bata, makilala sila ng bata. Pandemic, bawal lumabas. Tama-tama yan. Bawal lumabas. Kaya mabilis sila nagkaroon ng communication. Sa verse 8, sabi dito, each one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it shall be open. So, always God's will shall come to pass. Dito po, makikita po natin na yung salita ng Lord na kapag tayo ay nagpe-pray, walang dahilan na hindi ka pakikinggan ng Diyos. Diba? Walang dahilan eh. Sabi niya, each one who wants to receive. Ibig sabihin, kung ilan tayo ngayon dito, halimbawa 30 tayo, each one. No? 3 po tayo. Pinakikinggan tayo ng Diyos sa bawat hinihingi natin. He who seeks finds, and to him who knocks, it shall be open. So, iba't ibang mga hinihingi natin, iba't ibang klase, pero ang Diyos tumutugon pa rin siya. Diba? Now, pakibasa itong 2 Corinthians, saan na tayo? Si Brother Alvin. 2 Corinthians 12:8-9. 2 Corinthians 12 verse 8 to 9. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yeah, magandang example yung 2 Corinthians 12:8-9 kasi pag may nagtanong sa inyo sa Bible study na bakit sinasabi ng verse na to, each one who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it shall be open. Pag naging literal siya, alam mo, sinabi niya, bakit hindi ako tinutugon sa prayer ko? Diba? O bakit ang Diyos hindi ba tumutugon sa akin? Diba? Ang sinasabi dito sa Corinthians 12:8-9, magandang example yun sa area ni Paul. Si Paul kasi, nagkasakit siya. Alam ni Paul na great healer si Jesus Christ. Actually, si Paul, may pinag-pray siya na namatay at nabuhay. Kaya si Paul, yung pananampalataya niya, ganun ka yan. Pero sabi nga niya, inamin niya, 3 beses ako nagmamakaawa sa Diyos, tanggalin niya sa akin yung thorn in the flesh. Sakit yun eh. Pero hindi niya tinugon. Hindi niya tinugon. Ibig sabihin, may gustong ipaalam sa kanya yung Panginoon na may tinuturo pa rin sa kanya. At yung timing ng Lord, hindi ayon sa time niya. No? Eventually, siyempre, gumaling siya. Pero, sa gusto niya, hindi nasunod. Diba? Sa gusto ng Panginoon. Diba? So, ganun yung example na yan. Kahit si Jesus Christ, diba? Sa Matthew 26:39, siya rin mismo nagsabi, let not my will, but let thy will be done. So in short, pag tayo rin nagpe-pray, humingi tayo ng kahit ano, in the end, mas magandang sabihin natin, Lord, kung kalooban mo to, ibigay mo sa akin. Kung hindi mo kalooban, at magiging hindi maganda yung takbo ng buhay ko, huwag na lang. Diba? Dapat marunong din tayo mag-pray ng ganyan eh. Kahit anong offer yan, kahit anong trabaho yan, kahit anong promotion yan. Minsan kasi hindi mo nakikita eh. Pag nakita mo lang yung sabihin na natin, yung panlabas, madali kang mag-desisyon. Pero, have you prayed about it? Diba? Have you prayed about it? Kaya,
always God's will shall come to pass. Kaya hingin natin lagi yung will ng Panginoon. Please give some indicators that we will know about God's will. Siyempre, kung sinasabi natin na ang ibibigay madalas o lagi ng Panginoon ay ang kalooban niya, bilang Christian naman, how do we know? What are the indicators? Practical, sabihin na natin, practical indicators na andun ka na sa will ng Panginoon. Yan. Sino gusto sumagot? Anybody? Deacon Jeff. Past to 2019, our heart's desire, Sister Jane, na lumipad kami ng ibang bansa sa New Zealand. Gusto na mag-alaga ng baka. Yung panahon yun, pinupush na talaga po namin na mag-IELTS. Nag-bayad na kami sa IELTS. Tapos nung mga panahon yun, we keep on praying, Lord, if it's your desire, if it's your will, let it be done, let it be done, let it be done. 2019. And then pagpasok ng 2020, pandemic, magpa-pandemic, pre-pandemic, pero yun na si Sister Jane, both of us, nagkaroon kami ng increase sa aming mga trabaho. Both of us has been promoted sa aming mga trabaho. So, doon po namin naramdaman na, mga anak, pumirmi kayo dyan. Doon kayo sa mga ministers nyo. At wala kayong pupuntahan doon baka. Ang kaalagaan natin, ships. Camel, saka mga ships po kaalagaan natin dito sa UAE. So, praise be to God dahil nandun yung leading ng Panginoon. Hindi niya inalaw kung saan kami nakaulit po. Ayan, praise the Lord. So, yung timing ng Panginoon, no? Minsan hindi mo alam yan na may paraan ng Panginoon para i-direct ka niya sa will niya. Diba? Minsan kasi pag nagmamadali ka, hindi mo mapapansin na may ginagawa ang Lord. Actually, totoo yun. Pag nagmamadali ka, hindi mo napapansin yung ginagawa ng Lord. Pero kung nagsasambit ka lang sa will ng Panginoon, mas magkakaroon ka ng guidance. No? Kaya mahalaga yun na nagpipray tayo ng will ng God. Sa verse 9, what man is there of you if his son asks a loaf, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a snake? God knows the desires of our hearts. No? Kaya sabi nga rin dito sa Mark chapter 10, verse 38, sabi dito, Jesus said to them, you don't know what you are asking for. Minsan, akala natin hindi talaga nakikita ng Diyos yung number one status natin. Actually, alam ng Diyos yung status natin eh. At pag humingi ka, mas alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo talaga. Oh. Kasi pwede pang magkamali ka ng hinihingi mo. Di ba? So, mas maganda talagang mag-entrance ka sa Kanya eh. Na, Panginoon, ito yung hinihingi ko, pero mas alam mo yung kailangan ko eh. Diba? So, dapat yung prayer natin sa Panginoon, isinasabit natin pati yung mga prayer requests natin sa Kanya. Yan. Pakibasa itong James chapter 4 verse 3, Sir Ma'am. James chapter 4 verse 3. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Yan. So, sabi ni James, very practical yan si James eh. Kaya yung libro niya, full of practical things. Diba sabi niya, pag umingi ka, hindi ka sinasagot ng Panginoon kasi mali yung motibo mo eh. Yan sabi ni James. Paano ka sasagutin ng Lord? Eh yung motive mo, alam ng Lord. Ba't ka umingi ng ganyan? So, ganun si James, di ba? Now, what will you do if God gave you something you did not ask for? Yeah, well, ang tanong ko, no? Anong gagawin mo sa isang bagay na binigay sa iyo na hindi mo naman hinihingi? No, yeah.
Ibenta sa marketplace. Propose ko sa Sino gusto mo sumagot? marketplace. Tatanggihan daw. Propose na daw sa marketplace. Lord, ayaw ang babae yan. Ayaw ang asawang yan. Sino nakaranas na ng ganito? Biglang may dumating sa'yo, binigay sa'yo. Pero sabi mo, hindi ko hinihingi ano ang naging dating sa'yo? No? Something you did not ask for. Sis, May nagturo na naman. Sister Kim. Yung sa ano lang po, sa work po, bali, galing ko sa the German hospital. Tapos, may isang doktor na pinay-rate ng yung bagong hospital ngayon ng Pac University Hospital po. Pero hindi ko na-expect kasi hindi naman ako magaling na empleyado. Yung doktor na ina-assisan ko, maraming pasyente, ganun. Mas ano nga niya si Selwyn na gusto kaysa sa akin, bro. Siya nag-offer na gusto mo bang lumipat at magtrabaho sa akin. Parang ano, pero hindi naman ako magaling kagaya niya. Tapos sabi ko, Panagbitan po tapos ang sabi ko, kasi nga, aside sa maganda kasi sa yung doktor na yun, maganda din ang job offer na yun sa akin. Pero yun ay hindi ko talaga na-expect. So God, alam talaga na alam ng Diyos talaga kung ano makakabuti sa akin. Pero tuwag-tuwa ako noon na masarap sa feeling na hindi mo ina-expect pero binibigay sa'yo more than what you ask. Yung Ephesians 3:20 po. Yan. Thank you very much. Palamahan natin ang Panginoon. Sa huling talata natin, sabi ng verse 11, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father in heaven give good things to those who ask Him. So, makikita natin dito na ang Panginoon, kung siya'y mabuting Diyos, tapat siyang Diyos, at alam niya yung kinabukasan pa natin, dapat magtiwala tayo na ang ibinibigay niya ay ang best para sa atin. Di ba? God gives what is best for us. Kasi kung pag ikaw magulang, minsan sinasabi mo sa anak mo, anak, ito yung kailangan mo, ito yung para sa'yo, ito yung nakikita namin mas maganda sa'yo. How much more yung God? Di ba? How much more yung God? Na kaya niyang ibigay at ibibigay niya yung pinakamabuti para sa atin. Ngayon, si Solomon, ito yung lesson natin ng Friday, di ba? Tinanong siya ni God, ano yung gusto mong ibigay sa'yo ng Diyos? Di ba? Hindi niya hiningi yung, sabi niya, hindi niya hiningi yung karangyaan, kayamanan. Ang hiningi niya lang, wisdom lang. Sabi niya, bigyan mo ko ng wisdom para magamit ko doon na makita ko yung ano yung pinakamabuti. No? Kaya ang sagot sa kanilang Panginoon, dahil humingi ka ng wisdom, ibinibigay ko na sa iyo yung iba pang bagay na higit pa dyan. Yun ang sagot ng Panginoon sa kanya. So, kaya tayo, pag nagpe-pray tayo, we cannot limit the limitless God. Amen? Hindi natin siya kayang limitahan sa magagawa niya. Kaya, pag humingi tayo, huwag tayong mag-isip na, naku, nagkamali ako ng hiningi, kulang pa. Ang totoo, alam ng Diyos yung need natin eh. Diba? Alam ng Diyos yung need natin. Now, may tanong dito, can anyone share testimony as one of the best gift God has given? Sa tingin nyo, meron ba kayong naranasan na talagang nakita nyo na this is one of the best gift na binigay ng Lord sa inyo? Anything? Sino gusto mag-share? Si Brother Mark. That's good. Sa akin po, pinagkapasalamat ko po ay asawa ko po yung nakakilala sa Panginoon. Kasi Wala naman dito. kasi nung dating po dito sa Dubai, may asawa na po ako, pero siya hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pinag-pray ko sa Panginoon na
si Trini kasi marunong sumayaw. So nag-pray ako sa Panginoon na mga mahaba-habang pray. Pero sabi ko nga, noong 2019, dadalhin ko talaga siya dito. Pero nagka-pandemic. So nautod siya ng 3 taon. Kasi then 2022, sinagot ang Panginoon na madala ko dito ang asawa ko. And then sa unang buwan, struggle kasi talagang doon pa lang kami nagkasawa eh. Doon pa lang kami talaga nasubok bilang mag-asawa talaga. But praise God dahil tinatch ni Lord si Tere na mag-submit sa akin na umatid sa church. And then ginamit po ni Lord yung church para makakilala si Teresa. At doon ko nakita yung desire niya na makapagsayaw sa Panginoon. At talagang nag-enjoy talaga siya sa Hosanna dancer po. So praise God po sa kasagutan sa Panginoon. So, even siya talaga blessing po talaga si Teresa dahil siya pa mismo lalong nag-i-increase po ng faith namin. Yan, praise the Lord. Yan, tama. So, sa ating conclusion, sabi dito, true prayer is submitting to the will of God. Although ang sinasabi natin lagi na Ephesians 3:20, to Him who is able to do above and beyond all that we ask or think according to the power that works in us, and to Him be glory. Mahalaga pa rin dapat sa isip natin na ang pagpananalangin natin ay pagsasubmit pa rin yun sa will ng Panginoon. Matuto tayong tanggapin ang will ng Panginoon kahit na ano pa yung ating pinanalangin sa Kanya. No? Yun po ang pinakamahalaga. Sabay-sabay natin itong basahin. I pray that God will guide us how to pray according to His will